ganda ng driving experience mo. Tapos biglang boom! Para kang sinapot ng motorsiklo. Yun pala, you just drove above a lovely Philippine-made speed bump, or as the locals say, humps. This episode draws inspiration from my recent excursion to Metro Manila. Ikaw ba naman makarinig ng di ba? Gabi. Di ba? Tapos walang dahil mahal ang gasolina, walang sasakyan. Masyado. Yep. Buong biyahe. Ang ganda, smooth driving, and then suddenly you heard talk! Isabit. Oo, isabit. Yeah, you heard a loud talk. And it's really hurtful, both for your dignity and your pride. But, and your maybe, wallet sometimes. Ay, of course. Surely, my dear. As we always say, speed bumps in the Philippines are really more than just road safety features. They can be either rainwater diverters or even legal water pipe connection points. But the worst of them all, it can be the politician's ghost project. Ayan. True. Very true. Diba? Nagamit na ni Mayor lahat Pailaw, check. Pa-basketball court, check. Pa-pintura ng roofing ng barangay hall, check. Ano pa bang pwede kong gawin? Maglagay tayo ng milyong-milyong humps. Diba? Yung tipong kada isang metro, stop ka. May humps. Dito sa Rizal, yung isang bayan dito sa Rizal, alam ko yan. Hindi ko nababanggitan kasi baka pakasuhan kami. Pero alam nyo kung saan yan. Basta talaga ako. Isang metro humps. Kada bahay may humps. Ay, nako. On our episode today, let's read viewer frustrations. Yes, frustrations over my humps, my lovely Philippine humps. Check it out. Welcome back to another episode of My humps. Welcome back to another episode of Snap. And today's topic, as we said in the intro, go ahead, sing. My humps, my lovely Philippine humps. Check it out. May ganun talaga kailangan check it out. Kasi di mo masasabing you've been to the Philippines if you haven't been through 1 meter apart humps. may malalim na galit talaga si Steven sa humps, which contributes more to greenhouse gases, mind you. Di ba sa US ka, pinapatanggal na yung mga humps. Hindi na uso sa US ang humps Yes, no, not really. We are here to discuss the different moments of our viewers' frustrations with the Philippine humps. Okay, wag na natin hintayin pa. Let's get to our first question. So our first question comes from Paulo, who's 25, na taga Pasig. Yung title ng kanyang question ay hump or launchpad? Launchpad yan. Launchpad yan. Yung mga humps na talagang sobrang taas. Di ba? Na gumagasgas sa ilalim ng sasakyan mo. Tapos yung yung humps na hindi smooth. Minsan kasi may maganda yung parang smooth. Pero talaga yung may kanto. Yung yung ginagamit nila yung pangharang sa parking para hindi ka sumobra. Yung ginagamit nilang humps. Hello, Crump! This is a recent story. I started driving last month papasok sa work. Congratulations for driving in the Philippines. And I swear, hindi traffic ang kalaban ko. Well, with the gas prices right now,
Kundi yung hump sa barangay namin. Baka dun siya nakatira dun sa Rizal na sinasabi mo. As in, hindi mo alam kung speed bump ba to? Or audition for Fast and the Furious Barangay Drift. Yeah. Witty si Paolo. May isang street na dinadaanan ko everyday, tapos may hump na sobrang taas, walang pintura, walang sign. Ay, First time ko dumaan, normal speed lang ako. Biglang! Parang nag-take off yung driver na, yung kotse ko. Sorry. patay na rin yung driver. Parang Oo nga pati yung driver, nag-lunch. Yung kape ko lumipad tuloy, sumabay pati kaluluwa ko. Ayun na nga yun. After nun, naging defensive driver na ako. Good job! Tipong kahit wala akong nakikita, nagme-menor ako kasi baka may surprise hump na naman. Parang jump scare pero for drivers. Yes. Iba kasi talaga yung hump sa Pilipinas lalo na yung True. mga pudpud na yung talagang pudpud no. Pero yung wala na talagang pintura, hindi yung maski gabi na tapos naka-bright ka na headlights, 'di ba usually kita mo yung humps? Yeah. Iba kasi sa sobrang hindi mo talaga kita. yeah. Correct. Walang shadow, nothing. Tapos yung iba, may na-experience ako humps nga. Pero sa harap lang. Tapos yung sa likod ng humps, durug na. Sabi ko, ano ba naman to? Ano ba yun? Tapos meron pa isang beses, ganun din, parang humps sa harap, malinis. Tapos yung parang, buti na lang sa gilid siya, yung malapit na sa street. Pero may nakausli na bar, my. yung metal bar. Sabi ko, nakaka-flat to ng sasakyan or nakakagasgas ng under chassis. Sabi ko, grabe nga talaga. Di man lang ayusin. Mas malala pa, bawat barangay may sariling design. May matarik, may pahaba, may parang bundok. Walang standard. Feeling ko tuloy may contest sila kung sino pinaka makakapangwasak ng suspension. True. Very true. Ngayon, hindi na ako natatakot sa lubak. Sa humps na. At least ang lubak, honest. To, betrayal talaga. Totoo yan. Kaya, Yes. mga kaibigan, kapuso at kapamilya at kapatid, for the first time ever in Philippine history, magi-sponsor po kami ng Humps Design Contest. Ang pinaka nakakawasak ng kotse na humps ang siyang mananalo ng 1,000,000 piso. Joke lang po yun. Wala po kami ganung pera. Wala. Baka kami mag-submit no? Oo nga Grabe, Diyos ko, ang tatangan nyo naman pag sumali pala talaga kayo dyan. Makakawasak na nga ng kotse, makakaperwisyo na. Sumali pa kayo. Sumali pa. Ewan ko lang sa inyo. Dito kasi sa amin, may malapit na kalsada na very, very important, shall we say, artery of the province. Pero dahil two-lane, two-way, sa lubungan. For some reason, meron 3 humps na nandun. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Very important artery of the province. Siguro, ewan ko, trip ng munisipyo siguro, ibahin natin yung lokasyon ng humps. So, kinadkad nila. So, di ba, kita mo yung may semento na dati, may naka-humps na gano'n. Yep. Tinanggal nila, inurong nila. Mind you, inurong nila ng 3 steps forward. Bawat humps. So, ikaw, pag gabi, may nakikita kang bakas nung nakaraang humps. Oo. Napapatigil ka tuloy na parang, wala pala. O di, tapos after 3 steps, Mautak din why Delilah? Diba? Yung tanong sa inyo, bakit yung ginagawa yun? Gusto nyo talaga nakakaperwisyo yun, no? Diba? Nakakita na ako doon ng iba't iba, yung mga multicab na tumagilid, sumiyip lang na motor, mga naplatan, o na-dislocate yung gulong, mga ganun. Wala kang panalo. Okay, ang ating verdict. Guilty si Cap. Ay, naku, Cap. Mukhang may kumita na naman dyan. Ay, ayan na yung Ghost Project.
Kano na naman yan? Kano Ay, naman nako. yan. Grabe kasi, nagdi-design ng ano kasi, ng hams eh. Hubs. Gusto pabida eh. Yung hams namin matarik. Nakaganon pa yung kapitan eh. No? Dito sa aming barangay, hubs na yung matarik. Gets naman namin na gusto nyo protektahan yung mga estudyanteng tumatawid, o mga sasakyang papalabas na subdivision, gano'n. Pero wag naman yung makakasira na makakatanggal ng gulong. Iba naman yun. Matarik na nga, malapad pa. Bato ba ako? Hubs Teka, ba hams to? pa ba yung pinag-uusapan natin o iba na? Ano yata yun eh. Alam mo yung sa Amerika at sa BGC, parang naka-elevate na pedestrian. Yun yata ang ginagawa nila. Pero hindi eh. Hindi nila nakuha eh. Ang ating second story comes from Liza, who is 27, from Antipolo. Ayan, Rizal na. Pero hindi po ito yung bayan na sinasabi. Title pala is DIY Hump Nation. Share ko lang itong realization ko after mag-road trip around our area. Oh, subukan mo dito. Banda dito sa baba. Bumaba ka from Antipolo. Subukan. Feeling ko, bawat kanto sa Pilipinas may sariling civil engineer na walang lisensya. Or as we call it locally, Gingineer. May nadaanan akong street na sunod-sunod yung humps. Ay na, sinasabi ko eh. As in, parang obstacle course. Tapos, iba-iba pa hugis. May matulis, may sobrang lapad, may parang tinambak lang na semento kasi trip nila. Meron ding bakal lang. What the heck is that? O, diba? Akala mo kung ano yung dinidescribe niya, akala mo mga hayop sa aquarium. Oo nga eh. May matulis, may sobrang laki. Hindi po humps po yan. Nakakasira yun ng kotse. Yung friend ko nakasama ko, sabi niya, parang bawat bahay may sariling hump. And honestly, mukhang totoo. Parang may meeting sila na, lagyan natin dito para di dumaan yung mabilis. Ending, lahat ng lang nilagyan. Pinaka-favorite ko yung hump na hindi mo makikita until last second. Walang pintura, walang anything. Katulad din siya sabi kanina, surprise! So, diba, mapapait, bulaga ka na lang. Parang trust issues na tuloy ako sa kalsada. Meron din naman, alam mong may humps, pero tinanggal nila. Yan na kasi sabi ko, for some reason. Kaya napapatigil ka pa rin kahit wala na yung humps. Alam niya ata yung kinakwento mo. Alam niya kung saan. Kanadaan ka na rin doon sa major artery of the province. After that trip, na-realize ko, hindi pala driving ang ginagawa mo sa Pilipinas. It's a survival game. The boss is one hump na mukhang normal, pero hindi pala. Masasabi ko lang sa'yo, Lisa, wala pa yan dito sa baba. Nasa taas ka ng isa lang. Bumaba ka dito. Patikling. SM Taytay. Diretsohin mo. May madadaanan ka, sinasabi ko. Galit talaga eh. Kasi naman, totoo naman, lahat ng sinabi niya, na-encounter ko yun. Nakasungkit yun. Nga pala, shout out sa barangay yun. Barangay Santo Domingo ba yun? Alimutan ko na. Dahil po doon sa humps mo na nilagay nyo, natanggal yung splat pad ng sasakyan ko. Pagdating ko ng Mega Mall, sabi ko, bakit ganun nakaluwa yung rubber nakaganon? Sumabit ka pala. Sumabit pala. Yung pala yung narinig kong umaga na dumaan ako doon. Verdict na natin to. Ang verdict namin dyan ay guilty. Guilty sa kakulangan ng urban planning. That's true. Well, let's be honest. Meron bang lugar sa Pinas na in-urban planning? That's Bukod true. sa BGC. Exactly. Bukod sa BGC. Yeah, BGC lang talaga yung may urban planning.
Kaya puntahan ng natin, mga foreigners. give na rin natin sa Clark kasi maganda din sa Clark. Pero That's true. all other places, kahit sinasabi nila, safe dito sa lugar namin, ganyan, wala pa rin yung urban planning. And for our final question of the night, our final question comes from Arvin, who's 35, from Bulacan. Yung title ng kanyang question ay A Secret in Hump. Wow. Wow, drama Parang ano parang oo nga parang ano parang K-drama So, ang kwento ni Arvin nagsisimula sa, Hello, Snap! Ito medyo insider info kasi sa amin mismo nangyayari. Yung street namin, biglang nagkaroon ng super taas na hump. O, ayan na naman. Iba talaga yung style O kaya talaga magpapasponsor na tayo ng design na hump. Hindi, hump ba talaga yan? Yung sinasabi ni Viggs kanina na yung, alam mo yung sa yung pag mabaking ka ng parking, yung kulay dilaw. Oo, yun yung Tingin ko yun yung ginagawa nila As in, hindi siya normal. Parang mini Mount Everest sa gitna ng kalsada to the point na sasayad yung sasakyan mo. Ayun na nga, yun nga yung pang stop ng sasakyan sa SM. So, syempre, nagtanong-tanong ako, bakit ganun kataas? Yun pala, chika ng kapitbahay, may marites tayo. Tinakpan daw yun mga jumper ng tubo ng tubig ng ilang bahay. Ay naku, so, like we said from the previous question, walang urban planning. Ay, para hindi makita, ginawa nilang hump. E di kung nasira yung tubo ng tubig na yun, sisirain niyo yung hump. Hindi rin kayo nag-iisip. Maganda nga rin gawin Sirain mo yung hump, padaanan mo ng padaanan sa 10-wheeler para maputol yung tubig nila. Exactly. Everybody happy. Oo nga. Wala na yung hump. Wala pang tubig yung bahay na yan. Hindi masaya ka. Grabe naman yung cover up. From takpan natin, naging sirain natin lahat ng sasakyan. Kada dumadaan ako, kailangan naka first gear ako. Tapos dasal na hindi sa side yung ilalim. RIP under chassis. Minsan may tricycle na dumaan na medyo mabilis. Literal, tumalbog. Ang sakit. Yung pasahero na pahawak sa driver parang roller coaster. Ang ironic pa, imbes na maging discreet, mas napansin palalo kasi lahat nagpapabagal at napapatingin. Parang sinigaw nila, may tinatago kami dito. May hidden treasure. Yun ba yung Yamashita Gold? Sa under the hump. Lumipat na po ang Yamashita mula sa PSBA sa Katipunan, mahuhukay sa pinakamalapit na house sa Ilulugar. Sa Bulacan. At this point, hindi ko na alam kung traffic control ba to o urban legend. Pero one thing for sure, hindi siya hump. It's a secret with elevation. Ayan. Hindi Ayun pala na nga, urban nandiyan nakatago planning. yung Yamashita treasure. Hindi pala urban planning, urban legend. Urban legend. Or malay mo, kung hindi Yamashita treasure, baka dyan nakalibing yung baka may nakalibing dyan. Palaki. Yun yung sinasabi ko hubs kanina, yung sobrang lapad, yung sumampa na yung gulong mo sa harap. Tapos hindi pa nakakababa yung gulong mo sa harap, sasampa na yung gulong sa likod. Sasampa na yung gulong sa likod. Tapos tsaka palang kakalabas yung gulong sa harap. Ganun po kalapad. Tapos imagine niyo ang taas nun. Yeah. Pakanto yung pag ganun mo. Diba? Pag minsan na po tayo nakapag-drive sa mga exclusive subdivision. Yung talagang sobrang yaman. Yep. Pag may humps doon, yung talagang parang feeling mo, parang nasa ride. Parang inaalam smooth lang. na smooth. Yes. Ang smooth. Sabi nga ni Ricky Reyes, ang smooth. Ang soft. Flawless. Ang ganda-ganda ng bala. Ganun, ang ganda. Yung pag dito tabi-tabi talaga, talaga mararamdaman mo yung gulong mo, parang gustong bumaklas.
Yep. Pag napudpud na yung semento, dahil nang dumadaan, di ba? Nag-expose na yung sikreto. Which is yung Exactly. mga tubo ng tubig. Yes. Or, hindi natin nga, sabi ko nga baka mamili yung Mashita Treasure yun. Yung kapitbahay niyo, yung taga-tago, ilagay niyo sa ilalim na. Ay, naku. Ito na yung verdict natin sa kwento ni Arvin. Guilty! Hoy! Putulin niyo yung jumper ng tubig niyo. Oo ba? Mahiya naman kayo. Yung mga nagbabayad sila rin nagbabayad ng mga jumper. Oo, Kung alam mo yan. Ay, nako. Mahiya naman kayo. Yung ganyan. Jumper ng tubig. Sa lahat ng bagay na pwedeng jumperan, tubig. Sabi nga lagi, di ba, huwag kang gumawa ng isang bagay na makakalamang sa iyong kapwa. Kaya huwag niyong gamitin ng hams para lang makalamang kayo sa inyong kapwa. Kasi bukod sa nanlalamang na kayo, naninira pa kayo ng gamit. Yes. Sira yung mga sasakyan na dumaan dyan. Exactly. Yung truck Di ba yung truck? Laki na nun Pero Yup. apektado pa rin siya ng humps Yup, na ng humps. Kahit Yup. kaliit-liit na humps, Yep. basta matarik. Naririnig Yeah. pa rin yung truck, tumatalon na gano'n. Yup. Rinig mo yung suspension. Juk, juk. Ayaw ni Lord na Right. ganyan. Sinubo kay Lord. Lord, yung house namin. Iba na. Sabi ni Lord sa'yo, Bundok na, Lord. gawan nyo kayo ng paraan yan. Gaya kayong mangurako. Pero ano nga ba kasi- talaga ang Ayan. real purpose ng humps? Yan. Diba? Or speed bumps. Kaya nga siya tinatawag na speed bump. It's because it's to slow down vehicles, especially at intersections. Kasi yung iba naman, diba? Kung makaharurot, grabe. So, kailangan ng speed bumps, Seed or bumps. humps, Or humps. Pa- Yeah. or para, yun nga, makontrol yung speed ng sasakyan at certain streets. Ang problema, yun nga, inaabuso. Saan nilalagay yan, Kamo, ulit? Sa may intersection? Sa may intersection. In the real perfect world, narinig niyo po yun, sa intersection nilalagay. Bakit Yes. dito sa dinadaan ako? Wala namang intersection yun. Isang diretso lang yun. Ang dami-daming humps. Dito sa Amerika kasi may stop sign, kaya walang humps masyado. Kasi talagang Yun po yung kapag nakita pula. ka ng yes, yung pula. Kapag nakita ka ng stop sign, titigil ka dapat. Or mahuhuli ka. Sa Pilipinas naman kasi, maski may stop sign, walang may pake. Pasensya na Maharurot po. pa rin sila. Baliktad po magbasa ang mga Pilipino. Pag nakita po nila stop, ang ibig sabihin po nun ay iharurot mo ng todo. Yung po na mabasa nila. Yes, kaya importante yung speed bumps to control that speed kasi walang stop sign, so kailangan ng physical manifestation. My gosh, I love the Philippines. Anyway, that's it for our episode today. Make sure to subscribe and follow our YouTube channel, Crumb Society, for more fun conversations. At para po sa mga civil engineer dyan, pakicheck na po yung mga humps, please lang. Malapit dito sa amin. Please, I'm sleeping. Pakibawas-bawasan po kasi yung gin sa gin engineer. Engineer. From Make sure- an engineer to another engineer. Exactly. Take it from Yes. Make sure you're also following us on Spotify and Apple Podcasts. And don't forget to give us a thumbs up over there as well. I'm Miguel, and this is Crumb Entertainment, and we'll see you again next time. Bye-bye! Bye! Ingat po tayo sa mga bundok. Hindi na apps sa bundok. Studio Crumb. Nadulas, natapunan, or napupo. Huh? That's just the way it is when you're a kid at school.
talo pa niya ang mga memories na yan at ang hindi ka nakakapag-recite sa tanong ni teacher dahil naghahalo na ng nervyos at common sense mo minsan. Diba? Hindi mo na alam kung common sense ba to, sagutin ko ba to, or talagang ninenervous ka na kaya din. Exactly. Kaya on today's episode, we'll be reminiscing our funny classroom memories with your new LPT. That we can thank you that we can simply forget. It's as if it just happened yesterday. So, this is Snap. Welcome back to another episode of Gulat. Gulat ako. Gulat eh. Yeah, welcome back indeed to another episode of Snap. And as we said in the beginning of this video, we will be talking about our memories back in school. O, diba? Yung mga... Pati yung na-experience mo ba yun? Yung may mga nanggugulat sa school. Yun yung ginawa ko sa'yo ngayon. Oo. Grabe. Ay, yung experience ko mas grabe. May gulat na factor, pero ang ginagawa niya, di ba, alam mo yung mga armchair? Yung upuan, yung lapatan ng puwet, may mga parang singawan na, na butas. Ang gagawin nung nasa likod ko, isusuot ko yung ballpen na nakabukas, na walang takip, doon sa sapatos niya. Tapos, gagawin ko ng paa niya. Yung likod. So, magugulat ka, may nagtuturo yung mga teacher niyo. Hey! Papagano'n ka. Yan. Yan yung mga classic school memories ng kahit sino. Speaking from experience, yung mga first time mabusted. Pasok na ba yun? First time mabusted. Wala kami question about the love life. Kailangan ko, hindi to episode ng Studio Club or Club Society. Hindi si Migs hahataw sa pag-ibig. Okay. 30 na ako eh. Mas lalo na ngayon. So, abangan niyo po yung topic namin about sa buto talaga. Tignan natin kung maisisingit niya pa yung love life niya. Ay, labo. Okay, let's get into the actual stories from our viewers as per Snap tradition. Okay, so, our first story / question / whatever ay nanggagaling kay Jerome, who's 29. Uy, malapit ka na. Nandyan ako. 29 lang ako a few days ago. Na taga Rizal. Okay. Ang title ng kanyang submission ay, nasaan nga ba ang colon? Saan nga ba? Sige, basahin mo muna. Sorry. Hello, Stephen Migs. Let me share this story from my second year of high school. Second year high school, ano yan? 14 years old? 14, 13. Yeah. Okay. Pinag-report kami ng teacher namin about the death of President Cory Aquino that time as a part of our HECASI requirement. Wow. Okay. Sobrang tagal ko na hindi narinig yung HECASI. Social studies. Or araling panlipunan. Yan po yun. Sobrang Gusto mo makarinig na mas luma? Ano? Civica. Wow. Sobrang sobrang out of touch na. 30 na kasi. Para po School sa mga was 15 nag-aral, years ago. para po sa mga nag-aral sa Montessori School, naaalala nyo po ba yung Civica at Kultura na libro nyo, yung Kalinangan? Yes. That I will. From Phoenix Publishing. Okay. Yeah. Good. Tuloy mo yung Continue. katandaan natin. Yung story. Going back. Sobrang clutch ng preparations namin kasi biglaan yung nangyari that time in our history.
So dahil next day na, wala kaming na-prepare na visual aid sa Manila paper. Good times. Yung itutupi mo pa yung Manila paper na yung parang ribbon para nakaligo. Nagsisilabasan ng edad eh. sabihin ng mga Gen Alpha na nagpa-PowerPoint ngayon or Keynote or Canva. Sasabihin nila, what's that? You fold paper? What's Manila paper? Grabe naman. Huwag na, pambihira. Hindi na ba nagpapapil mo ang bata ngayon? Kahit ano. Naka-iPad na sila. Bagay yung sinubukan ko applyan na daycare eh. Maniwala kayo sa hindi, wala silang art paper. Saan nag-art yung mga bagets? Sa iPad. Wow, iPad. Iba na talaga. Iba na talaga. Let's get back to the story. Lagi tayo nadidistract. So, ang ending, nag-decide yung isa kong groupmate na sabayan na lang ang salita ko ng pagsusulat ng point sa whiteboard. Okay. But by the end of the report, when we were discussing about colon cancer, na naging sakit ni President Cory, nag-drawing ang groupmate ko ng tao sa whiteboard, but he didn't know where the colon is. Okay. While I was explaining, bumubulong siya sa akin, saan ba yung colon? At yun na nga, bigla kaming tinanong ng teacher namin kung alam ba namin kung nasaan ang colon. Ito ang groupmate ko, biglang binulugan yung leg. Ito yung colon. Okay. Nung binulugan yung leeg ng drawing niya, sabay sabi ng, dyan po yun, teacher. Wala naman pong ibang pupuntahan yun, di ba? Ang tapang na. Ang tapang na. Nasaan ba yung tubo ko? Ay, nako. Ito yung mga classic, ito yung mga classic na sagot ng second year high school eh. Yung sasagutin mo yung teacher na sobrang mata pobre. Tapos sobrang... Sobra yung sagot. sobrang natatawa ako kasi yung kapanahonan natin sa school, ganito talaga sumagot eh. Actually, Kahit saan eh. Actually, ako dati tinanong eh, alam mo ba kung nasa ng Singapore? Oo naman ho. Parang grade 6 ko yan. Where is Singapore? It's in Africa, ma'am. Sure ka? Opo. Hindi pa naman ho yata lumilipat. May ganun pa ako. Tapos sinabi ng teacher ko, mali, ano ka ba? Hindi ka nag-aaral. Ganyan. Chinika ko pa siya sa mga kaklase ko na sama ng teacher natin. But looking back, as a newly licensed professional teacher, pag may nagsabi sa akin gano'n, stand in the corner. Wala kang alam. So for our viewers there na if ever yung anak nyo magiging teacher si Stephen, alam niyo na kung ever teacher si Stephen. Joke lang po yun. PRC joke lang. Ako nakapag-note taking, baka hindi mo tuloy. Joke lang. Going back to the story. Tumawa ng malakas yung teacher namin. Hindi ba uso mag-admit na di mo alam ang mga bagay-bagay, especially at second year high school? Turns out kami lang na grupo ang may hindi alam kung nasaan ang colon sa katawan. So, nasan nga ba? Go ahead. Sa chan po. Sa chan. Below the stomach. Kung hindi nyo bituka, yun. Yun na lang. Alam nyo siguro yung bituka, diba? Yun. Yes, exactly. Yung pang colon. So, going back to this story, let's give the benefit of the doubt, Baka naman kasi second year high school, 'di ba? Second year high school. Yan yung yan yung start ng biology classes. Okay. Tama. Kasi grade 5, grade 6. Yeah, siguro meron yan yung parts of the Basic. body pero hindi siya masyadong elaborated. So baka nakalimutan niya. Pero dapat niya yung second year high school
biology dapat mas matakel. So, pagbigyan natin yung kaibigan mo, second year high school kayo, pero kuparo pa rin sumagot eh. Ano yung sabi? Dito po yan. Wala naman po ibang pupuntahan yun. Diba? Parang yung bata. Parang yan yung kwento nung kaibigan ko before, di ba? Na nakwento ko dito before. Yung nag-aaway sila nung tatay niya. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Hindi tayo nagkita. Yung mga sagot talaga ng mata pobre. Exactly. Yung mga sagot na mata pobre. Kaya kung iisipin mo, masaya nga talaga yung high school. Kasi sobrang, sobrang walang hiya ng mga sagot. Okay, verdict. Verdict. Ay, nako. Verdict natin kay Jerome. Acquitted. Honest mistake naman. Mag-a-adjust lang yung colon for you. Sabi ng colon, sige, lipat na ako. Baka sumakay kasi ng roller coaster yung kaibigan ni Jerome. Na, di ba, pag sinasabi nga nila, umaakyat daw yung bituka sa loob. Baka ganun. Benefit of the doubt. Diba? Naalala ko tuloy yung kwento ko rin nung second year high school ako. Pinagre-report kami about Thailand. So, to mix my friend, hello, who is in Thailand, na naging kaklase ko. Naalala mo to, nung nagre-report kami, dahil ako ang na-assign sa GDP at saka GNP, Gross Domestic Product. So, puro figures ng pera yun. Translated into peso. Ang usapan kasi namin nung nagsusulat kami sa Manila paper, ang isulat mo, peso sign. Ganon. Yeah. Kaso, ang ginawa niya, kinopya niya yun nandun sa research namin na nasa para encyclopedia ba yun or libro? Just go encyclopedia. Di ba encarta yun? Encyclopedia talaga. Opo, encyclopedia talaga. Yeah. Na nakalagay, PHP. So, di ba, pag binasa nyo, Philippine peso. Yes. E di ngayon, dahil kinakabahan ako kasi final exam namin yun. Tapos masungit yung teacher namin doon na lalaki. Nung lumabas na Manila, nung binaba yung Manila paper na gano'n, sabi ko, nakalagay PHP imbis na peso. Pagkabasa ko ngayon, okay, now for the gross domestic product of Thailand. Their people, ganyan, and pineapples, cost about Philippine peso 1,500,000. Sabi ko, kahiyaan na to. Pag naglipat ako ng peso, parang hindi professional. Kaya, yung 12 points na, PHP nakalagay. And now we go to their tourism, which is equal to Philippine peso. Ay, tama naman. Pero tama naman. At least, sigurado kang alam nilang Philippine peso yung dinidiscount. Di Mexican. Kaso nakita ko, nung binabanggit ko yung Philippine peso, as in binabasa ko yung PHP, nakikita ko yung prop kong lalaki, nakaganon, nakadekwatro. Nakaganon sa akin. Mali ba ako? Ay, nako. Di bale po, pag ako naging teacher, tas may gano'n, sasabi ko, joke lang. joke lang. Wala pang oath-taking na tanggal na, di ba? Tanggal sa board. Ay, naku po. Okay, next. Teka, before we continue, may naalala lang ako. Naalala mo ba yung mga student-teacher, yung mga student-teacher moments? Naging student-teacher ka ba? Ako naging student-teacher. Oo. Hanggang so, may college pa nga. I see. Ako naging student-teacher ako for Filipino. For the Filipino subject. Ako noon, naka-katipunero outfit. Okay. Kasi, tama ba? Hindi, social studies pala ako, hindi Filipino. Pero, kasi yung topic nga nun, yung katipunan, basically. And, tapos, nung umalis na yung panel, pati yung teacher mismo, parang nag-uusap sila sa labas. Doon ako third year high school.
Nung lumabas na sila sa room, tapos ako na lang yung nandun, tapos yung mga kaklase ko. Pinagmumura ko sila eh. Pag ako naging sabi ko sa kanila, pag ako naging teacher, patay kayong lahat sa akin. Grabe. Doon po nabubuo ang pangarap ng pagiging Ay, nako. ganun talaga yung Pilipino, no? Pa-ROTC, NSTP, CAT, o kaya, diba, anything leadership position, eh. Pag ina-apply ka nung boss mo or kung sino nakakataas sa'yo, sasabihin mo, paglaki ko at umunlad ang buhay ko, gaganyan. On to our next story comes from Christine, who's 32 from Makati. Ang kanyang title for her submission is Sana Chucky lang to. Wow. Okay. Mukhang delikado yun, ha? Chemical hazard ata to. Okay. Hello, Crumb Society. I was in grade 5 when this happened. I remember clearly na it was a good day for me to go to school. The weather was nice and wala kaming masyadong gagawin that day. However, during recess, while umiinom ako ng Chucky, for people who don't know what Chucky is, may Chucky pa ba sa Pilipinas? Oo, naman. Ba? Okay. So, Grabe naman. Meron pa naman. Sa rep nga namin ngayon, meron. Just in case for the people who don't know, Chucky is chocolate milk, basically. Yes. Okay. So, umiinom siya. Okay. While tapos, umiinom ako ng Chucky, may naramdaman ako sa my belly area. And I felt as if naiihi ako. Sure ka bang belly yan or colon yan? galing ba yun dun? Sandali lang. Human Anatomy 101. Human anatomy. Galing ba Kaya yun? ako engineer. Hindi ako biologist. Or nurse. Or Galing ba doctor. ang mix? Colon. Okay. Anyway, moving forward. Pero ako, and I felt as if naiihi ako. Pero ako, Okay. dead ma lang. So, pumunta ako sa CR after recess. While I was checking myself sa big mirror, May nakita kang napansin madre ko- na nakatingin sa'yo. Ay, hindi. Alam mo, horror. Madami ako niyan. While I was checking myself sa big mirror, napansin ko sa white palda ko, wow, ang social naman ng school mo, white yung palda. St. Paul? Maybe. Yeah. Sa white palda ko na parang may brown spots. Patay tayo dyan. Chinek ko pa closely. Dugo pala! I learned na may dalaw na pala ako. Ayun. Ayun. Kasi mali ko ba, bata lang naman ako noon and parang second time pa lang yun nangyayari sa akin. When my guy classmates saw my stained white palda sa classroom, they were genuinely concerned. My crush also approached me Ayan asking na. if I was okay. Wow. Hayop. Ikaw yung lalapitan. Hayop. Haba ng hair nito ni Christine. Sa sobrang hiya ako, sabi ko na lang dun sa crush ko, wala to, natapunan lang ako ng Chucky kanina. To be frank, kakulay naman siya ng Chucky nung natuyo. Totoo naman yun. Totoo naman yun. Yes, I can't fault her for that. Sobrang nahiya ako nito. Parang bago tayo mag-react, kailangan ibigay na natin yung verdict. Kasi, Okay, verdict. Sige, Diretso na. verdict. Guilty! Ang Chucky kapag natuyo sa damit, hindi po siya crust. ang baboy. Kadiri. Kababuyas. Ganun naman yun, diba? Subukan nyo po magdugo yung ilong nyo. Ipigayo sa panyo o sa tela yung dugo. Pag ano yun, kita nyo yung panyo, tumatayo na mag-isa. Kasi matigas, tumitigas yung dugo. Yung Chucky, pag natapon, may stain lang. Ayoko na. Ayoko i-explain to. Ayoko mag-joke about this.
Thank you. Let's move on to our next story. Okay. Let's not dwell too long on this. Ito lang, Ayoko na. so far, ito lang, sa lahat ng kwento sa Snap, ito yung pinaka wala akong masabi. Ayoko na. Ang sakit na ng batok ko. Ang sakit na. Okay. Yung batok, tapos sinawakan. Batok. Teacher yan Batok. Hindi na talaga ako makapag-otik. Okay, third question. Masunog kaya si Father? Yan ang title ng kanya. And this is from Ken, who is 30 from Mandaluyong. Okay, sino bang father to? Hello, Crumb Society. It was our first communion na ginanap sa chapel ng school. And sobrang kinakabahan ako nung time na yun. Pinasindihan sa... Wait lang. Bakit ka kinakabahan sa first communion? Satanas ka ba? Alam ka ba na satanas? Baka masusunog ka ba doon? Okay, anyway. Pinasindihan sa amin ng advisor yung mga hawak naming kandila dahil dadaan na daw si Father at magbabasbas sa amin. So ayun, pagkapasa sa akin ng katabi ko ng apoy from his candle, para ho sa mga hindi Katoliko, pinapasa-pasa kasi yung flame. Yes. From one kandila to another hanggang umabot sa'yo. Yes. Nagulat ako na parang ang taas at ang laki ng apoy ng kandila. May kandila mo. Ginagamit pag Advent. Gano'ng kalaki. But then again, ano pa nga ba magagawa ko? At dahil kami ang nasa last row at ako ang nasa aisle side, sobrang nabasa ako sa pagbasbas ni Father. But at the same time, mas kinabahan ako lalo na nung sumayad yung suot ni Father na gown talaga sa apoy ng kandila ko at nawala ang apoy. The whole time na rumarampa. Ano ba yung term na to? Bakit rumarampa si Father? Kaya, ano ba to? Miss Gay sa barangay na to? Ano ba to? The whole time na rumarampa si Father papuntang altar, inaabangan ko kung magliliyab ba siya. Ang lalanap pa ba? Ay, sus ko. So yung sutana ba yun? Sutana yata tawag doon. yes. Nagbasbas siguro na ganun sa kanya. Sumayad. Wala yung apoy. I can relate. May nangyari yung ganyang similar sa akin. Pero madre naman yung dumaan. Hindi ko nakita. Nakaganon yung kandila. Sumayad yung suot niya. Pagkakita ko, wala na yung apoy. Sabi ko sa katabi. Tingnan mo si sister, magliliyab yan. Hindi. Yung mga favorite na ganyan na, yung mga favorite na mass encounters na ganyan is yung trend, yung nag-trend na video sa TikTok tsaka sa Instagram Reels, yung nagbabasbas si Father. Tapos sa bitawan ni Father, yung pangbasbas. Tapos sinabahan yung estudyante sa ulo. Yun talaga. Yun talaga eh. Hindi mo talaga. Kasi yun eh. Talagang, madami akong may alam na, nila yun, fear nila yun na, bigla nga mabibitawan ni Father yung pangbasbas. Totoo pa. Verdict tayo. Hindi ba pala, nandito ka pa, nagtatanong ka pa pala. Verdict. Guilty. Alagad ka ba ni Taning? Ba't gusto mo manunog ng par? Si Taning talaga eh. Taning talaga yan. Ay, naka. Hindi na kayo closing. Dahil na nakikinuwento, ha? Hi. Wala. Kasi nakalagay. What are your funny, unforgettable classroom moments? Ayan, madami na. Hindi pa umabot ng closing. Sa gitna pala ng story, nagkikwento na kami. Sige, anyway. Wala pa lang eh. Sige, see you tomorrow. Bye! Sinara agad eh. Anyway, that's it for our episode today. Make sure to subscribe and follow our YouTube channel, Crumb Society, for more fun conversations. I'm your new LPT,
Stephen. Yay! ERC, joke lang yun Joke lang lahat. Pa-attend din yung focus sa auto-taking. Make sure you're also following us on Spotify and Apple Podcasts. And don't forget to give us a thumbs up over there as well. I'm Miguel, and this is Studio Crumb. We'll see you again next time. Bye-bye! Bye! Studio Crumb. Today is Independence Day. Anong reaction yun? Forever independent kasi. At para sa mga kakabreak lang dyan, Yan. Happy Independence Day din sa inyo. Araw po natin to because, let's admit it, realizing yourself that you are not in a happy or even functional relationship is a big step towards independence. Alam pa, single ako, hayop. 30 na nga, single pa eh. Yun po ang gagawin natin ngayon. Every time na may mababanggit na pagmamahal, kakabreak, single, or kakahiwalay, maririnig niyo po ang kalembang ng simba. Para sa ang kadahilanan? Wala lang. Independence Day. Dapat flag yung winawasiwas dito. Tayo yung magdamayan. Dahil sa episode natin ngayon, babasahin natin ang 3 istorya ng independence from love. Ayan. Ay, mga dakilang tao na nabubuhay sa ating kapaligiran. This is Snap. Welcome back to another episode of Snap. And for today's episode, as we said from the start of this video, Happy Independence Day! Especially sa mga ka-break lang dyan. Sabi ko sa inyo, break din ko. Ayok din eh. Ang hirap mabulid nun. Ang dami nun Wag na nga. Ang hirap mabulid. Anyway, for our episode today, as we said, we will be talking about people who have now been released. Released. From their Tumaba po yung ipin ko. Sakit. Oo na, wala. Pasensya na po. Oo na, po. single kami. Oo na. Wala na nga kami kahalikan. Mikropono na lang. Sakit na. Nabasan ba yung ipin ko? Sige po. Ito po ulit si Miguel sa kanyang litanya ng kanyang pagiging single. Pasok. For today's episode, we will be talking about people who have recently broken up, who have recently gotten their independence in the spirit of Independence Day. Sabi ko sa inyo, magbe-break din kayo, mga ayot kayo. Every time nakakita ko ng couple, Sama. Okay, let's not have our audience waiting and let's get into the stories that people have submitted to us. So, for our first story,
Ang title nito ay, sino bang pwedeng tanungin? Yung gwardiya. Exactly. This story comes from Fourth, who's 28, from Green Hills. Okay. Ito, mga lugar ko yan eh. Green Hills, San Juan. Okay. Pasig. Yes. Bakit may paglunok? Nung nabanggit ng Pasig. Kasi, dalawa yung tao doon na kinasusuklam ko eh. Hindi po yun si Mayor Vico. We love Mayor Vico. Hindi po siya yun. Hindi si Mayor. Si Eusebio po yung sinasabi na yun eh. Sabi ni Fourth, fresh from breakup ako last year after a 5-year relationship. Wow. 5 years ka rin ba? 4.5. Yun. Napaagang end contract. Okay. Akala ko endgame na talaga kami. That's where you're wrong. Hoy, Akala ko love independence to, hindi to face to face. Huwag ka mag-away dyan. Akala ko endgame na talaga kami kasi halos lahat ginagawa namin together. Pwede. Ikaw nagsasabi? Hindi to face to face. Ikaw din nag-react. Bumigay din. Ang kulit eh. Even grocery trip, parang date na. Pero after namin maghiwalay, na-realize ko na hindi ko na pala kilala sarili ko outside the relationship. Too much. One time, pumunta akong mall mag-isa, tapos na-stress ako kasi wala akong matanong kung saan kakain. Aba! Wala ba ibang tao sa mall? Pwede ko naman mag-ikot, di ba? Pwede ko mag-ikot sa mall. Gusto ko yan matry, di ba? Bakit kailangan may tatanungan? Ay, nako. Oo nga. Bitter. Doon ko na-realize na grabe pala ako ka-dependent. After a year, I can say na kaya ko nang manood sine mag-isa, kumain mag-isa, at bumili ng fries na hindi kailangan i-share. Character development talaga, yung hindi na nagtatanong ng anong gusto mong kainin kasi ikaw na lang sasagot. Hindi ako naniniwala. Palakpakan ko sana kaso may bitter dito. At least for fourth, you have character development. Congratulations. As someone who ganyan din yung nangyari, yes, it's very exhilarating na finally, you can finally do stuff on your own. Na before, in your head, it's all taboo kasi supposedly these activities are usually either with friends or with a significant other. So, props to you for learning how to watch movies on your own, to eat on your own, and bumili ng french fries na hindi kailangan i-share. Yeah. Ako nung 5 years old, alam ko na hindi mag-share ng french fries. Lalo na yung potato corner. Correct. Isang buong giga fries. Sa akin lang. Diba? Kaya po kami naging LPG. Hoy, tayo nadaan dyan. Huwag mo akong nadamay dyan. Aba, nag-sempe ka rin ba? Ganun yung tanong eh. Nag-sempe ka rin. Kasempi ka rin. Hindi kasi kanina nga, bago kami nung nagbe-briefing kami, yun nga yung pinag-uusapan namin. Maganda naman yung maging mag-isa. Meron nga sinasabi na there is peace in, ano sabi ko kanina? There is peace in solitude. Solitary confinement. I don't know. Parang kulungan na yan tayo. There's peace in solitude. May peace dyan. Kasi diba, pag may solitude, gaganong ka. Peace in solitude. Nabibwisit lang eh. Ay, nako. Hindi kasi madidiscover mo yung sarili mo. Yes, Madidiscover exactly. mo yung mga, ganito kasi yan. Pag meron kang significant other, you would, the both of you would, we're not saying na you're people pleasing each other, but syempre, you will do things that
the significant other would appreciate. Yes. So, syempre, meron kang mga gustong bagay na gawin mo na ikaw lang. Pero sa opinion ng isa, ayaw niya. Yeah. So, ifo-forgo mo yun. So, Yes. 'di ba? Ayun ho ang kapalit ng paghahanap ng significant other. Kaya nga you love each other, 'di ba? Kasi you will sacrifice everything for him or for her. Ngayon, pag ikaw naman ay humiwalay na, pagkakataon mo na 'yan. Malungkot, oo. Pero pagkakataon mo rin naman discover sarili mo. Yung mga finorgo mo in the beginning. 'Di ba, Miguel? Oo nga eh. Kasi sasabihin ko, ako nga eh, pinorgo ko yung citizenship ko para sa kanya eh. Oo, di ba? Iba, di ba? Abroad. Para lang doon sa tao yun. Kaya, sabi niya kasi gusto niya daw mag-travel eh. Ayan. Ito naman, baka naman... Ako yung nag-travel. Baka naman Batanes hanggang Hulo lang hinihingi sa'yo. Hindi US. Mura lang naman yun. The US. Let's go Okay. into the verdict. Verdict. Guilty! Hmm. Mukhang independent but not yet fully there. Yes, I agree. Ah. Hindi pa fully there. Nandun si Fourth kasi, nagde-develop pa siya in terms of, rediscovering themselves. Yourself. Yeah. Correct. Enjoy. Just enjoy. Exactly. Ako, ever since naghiwalay kami nung ex ko, tapos nag-move ako dito sa Amerika, dito ako natuto, yun nga, manood ng sine mag-isa, pumunta ng concert mag-isa, kumain sa fancy restaurant mag-isa, na tipong tatanungin ka nung server, oh, do you have a +1? Malakas loob mo. No! It's only me. Tapos sa loob mo, umiiyak ka na. Kasi napapalibutan ka ng mga couples around the restaurant. Yeah. Ako, tanungin mo, do you have a class? Sige. Kunwari, ikaw yung waiter. Sige. How many would you have? How many people tonight? How many people are in your group tonight? Just one. Okay. No significant other, no +1. Don't you see her? I ate her already. Kaya tayo pumapasok sa MC. Kaya mukha po kaming LPG. Sa taba mo. Oo. Ako na yung +1. Okay. Let's go to our second story, which comes from Vern, who is 30 years old. Yan, welcome to Trentahin. And is from Miguel's favorite city in the whole wide universe. Pasig City. Okay, sabi ni Vern, nakipag-break ako kasi napansin ko na parang naging full-time customer service representative na ako kaysa girlfriend. Lahat ng problema niya ako sasalo. Career niya, pamilya, pati bakit daw masyadong malamig yung ice coffee niya. Sira pa rin siya eh. Kaya nga, iced. Oo naman. Tama nga, kahit naman ako nun yung galit ni Vern, ha? Kahit naman ako eh, bakit malamig yung ice coffee ko? Di ba ice ko? Hindi, coffee ka lang sana, walang ice. Tapos, ang sarap talaga sa pakiramdam na nakakatulog. Tulog ba yun? Parang dinadagdagan lang natin yung inis. Tapos one day, habang umiiyak ako sa CR, na-realize ko, wait, bakit ako yung laging pagod? After the breakup, ang dami kong energy bigla. Nakakapag-workout ako, nakakapag-travel, at higit sa lahat, nakakatulog na ako nang hindi nag-aabang ng we need to talk message tuwing 2 a.m. Ayan, marami akong kilala ganyan. Greatest realization ko, love should add peace. Hindi parang naka-duty ka lagi. And that is Oh my God. nanlamig na tauhan from Vern of Pasig. Dami kong kwenta na ganyan. Just, Ekspertong totoo. Ano masasabi mo? as someone who was on call 24/7, 365 days a year. Lagyan nyo ng scientific music to sa edit. Para mukha eksperto ka.
was one moment na kami pa nung ex ko nito. Naglalabas ng maduming laundry, you know? Nag-i-air ng dirty laundry bigla. Okay. Sorry. For a moment, akala ko talaga tungkol sa paglalabay. Hindi. Okay. Gets. Anyway, so kami pa nung ex ko nito. And I was in a Dungeons and Dragons campaign. As in, literally, nag-start kami 9 p.m. Hopefully, it's gonna go through all the way to the morning. Talagang, nakaplano yun for months. Bumili kami ng mga pagkain. And yun, talagang nakaplano yun with my group of friends. Sa gitna ng campaign, this was around 1 a.m. So, gitna pa lang yun. Biglang may tumawag yung ex ko. Sabi niya, pwede mo ba akong sunduin kasi lasing na ako? Sabi ko, wisit to. Ayun ako. Siyempre, at the time, utu-utu pa ako. Sige, sunduin kita. To the viewers out there, nung nasa Pilipinas pa ako, nakatira ako sa Quezon City. Malapit sa Times Street sa may West Avenue. Yan. Around that area. SM North area. Yes. Anyway, around that area. Kung saan ko siya susunduin? Sa BGC pa. Nang alauna ng madaling araw. On a Friday night. Yes, wala na masyadong traffic. But still, it was a Friday night. And at the time, this was before pandemic, talagang kapag Friday night, gising na gising ang Metro Manila. So, sabi ko sa grupo ko, sorry guys, I have to go. Eh nakakatawa doon, sa bahay ko yun. So, iniwan ko sila sa bahay. Iba yun. To go. Okay. So, iniwan ko sila, pumunta ako doon, sinundo ko siya sa BGC, yun nga, lasing na yun, whatever. Hinatid ko pa siya sa Pasig, so BGC, so QC, BGC, Pasig, back to QC. Nakabalik na ako alas 3 or alas 4 na, so mga 3 oras na biyahe. Sabi ko, ay nako. Kaya yung mga ganito na mga taong nare-realize nila na love should add peace talagang. Yeah. Congratulations. You finally understood what love is. Hindi yan dapat laging parang on call. Yes, on call or naka-duty. Love should add. Kumbaga dapat may mutual, kaya nga mutual understanding, di ba? Kasi literally, dapat may mutual understanding kayo na naintindihan nyo ang sitwasyon ng isa't isa. At saka, syempre, hindi pa naman kayo mag-asawa. Maintindihan ko sana kung mag-asawa na kayo, committed na kayo na forever na kayo, ganyan. Yeah. Dapat talaga, kahit anong mangyari, unang asawa mo. Pero kung, di ba, jowa-jowa pala naman kayo, trying, dating, gano'n. Di ba, lumugar ka. Yes. Lumugar ka. Lugar mo din. Magkaibigan nga Exactly. Hindi mo inaabuso Which is, now looking back into that relationship, may nag-comment kasi about us na para na nga daw kaming mag-asawa at the time. I think this was a year in or 2 years in our relationship. Kasi nga talagang, for me, akala ko siya na talaga. So talagang, how do I say this? Ako kasi at the time, very idealistic na I would beat the odds na one and done. Yeah. If people would understand what I mean. One and done meaning, yung isa lang yung... Mamahalin mo forever. Yes, exactly. Yung isa lang yung Then you'll marry girlfriend to marriage, basically. So, akala ko ganun ako. Kaya rin tumagal kaming 4.5 years. Kasi nga, Anyway, yun nga so for people who have finally realized that themselves are also important in a relationship, I give props to you. Kasi dapat, as we know, love should be a two-way street. Hindi yan isang daanan lang. So, that's what I've learned from, that's not what I've learned. That's one of the things that I have learned from my previous relationship, and I've only been in one. Yes, nanligaw ako. Yes, I've been on dates. Pero, yung masasabi kong talagang isa yung girlfriend, yung talagang
parehas kami naiintindihan na Ah. girlfriend-boyfriend kami was that only once. Sabi nga nila, there will be times in a relationship where someone's gonna be 70, the other one's gonna be 30. There's gonna be other moments where someone is 60, the other one is 40. At the end of the day, dapat pinag-uusapan yan. Hindi, like, yun nga, sabi nga ni Stephen, dapat lubugar. Hindi necessarily dapat ikasal. But in my case, back then, masyado akong naging excited. Masyado akong nag-move fast, as they say. So to speak. Yeah. But, that's part of life. You learn, you grow. Ngayon, kinasusuklap ko na lahat. Kaya po para sa aming unang fan meeting, wow, gaganapin po namin yan sa Pasig City Hall. Panoorin. Si Pico. Okay, verdict. Wait. Binabayan ka ng Diyos. Diyos. Diyan sa desisyon mo. May nakita mo yung kamay ng Diyos. Gumana, no? Okay, for our next story. Ang title nito ay Next Level Love. Ay, may isang ano naman sa pag-ibig. Pag sinabi mo daw yun, pag sinabi mo yun, hindi daw nakakasakit. Parang si Mel Chang. Gaganon ka. Isa na naman pong tao at tinutuloy Exactly. ng ating programa. Yeah. Pero hindi, we're talking about independence eh. So, hindi na siya tanga. Hindi ba ito education? Education to. Educational crisis. Hindi pala. Going back, so our next story is titled Next Level Love from Jake, who's 32, who lives in Santa Rosa, Laguna. Okay, medyo malayo. Hello, Snap! After ng breakup namin. Natauhan ka na. Congratulations. Sobrang lungkot ko to the point na ginawa kong personality yung pag-share ng sad quotes sa notes app. Okay, wait lang. I have a question. Okay. Sir, I have a question. Bakit notes app ka nagsishare? Okay. Hindi mo man tinitweet with IG or with story? What's sa notes app? Notes app. Siguro tina-type out niya sa notes app tapos, share to text message. Ano siya? Pero to group GM? Ang tanda. I mean, 32. Well, yeah. Naabutan niya Subukan yun. niyo po ipadala sa Kalapati. Subukan niyo, Kalapati po. Padala dyan. Pero habang tumatagal, na-realize ko na ang dami kong hindi nagawa habang in a relationship ako kasi lagi kong inuuna ibang tao. Yes, that's the biggest lesson ng anyone who got into a relationship, So nagtry ako mag-aral, magluto, mag-gym, mag-drive. Ang funny part, yung first successful U-turn ko sa kotse, mas kinilig pa ako kaysa noong anniversary namin. Na-realize ko tuloy, minsan, independence talaga yung klase ng love na kailangan mo muna maranasan bago ka pumasok ulit sa relationship. So, Ayan. you deserve this, Jim. You deserve this. Natauhan ka na. Congratulations. Hindi na kita i-judge. Actually, lahat ng tao dito sa episode ito, hindi ko judge. Kasi, at least natauhan na sila. Diba? So, ang sabihin natin sa kanila, magpakapon kayo lahat. Wag na mag-anak. Wag na kayo magrelasyon. Mamatay kayong matandang dalaga at binata. Ganun. Tao nga ako kasi wala ko yung tatay ko dito. Sabi ko, huwag ka na umasa magkakaroon ng anak ha. Sa akin na magtatapos yung sa akin na magtatapos. Apo, ng apo. Wala sunod sa akin. Sabi niya, huwag kang magsasalita ng tapos. Pero for everyone in this episode, and for anyone listening who's going through a breakup, who recently goes through a breakup or is finally healing from that person who,
used you, abused you, or, Okay. congratulations. You now have the time to put into yourself that not everyone could do for themselves. Lalo na kung may responsibilidad sila. It doesn't necessarily mean it's a relationship, like a romantic relationship. It could be people who are taking care of their parents, or people who are taking care of their siblings, or people taking care of something na talagang it's a responsibility that they have to put they have to put that Importance responsibility first. exactly, they put that responsibility first. So congratulations, you now have the privilege of working on yourself, and honestly, it is one of the most exciting times in your life. Sure, madaming moments na malungkot siya kasi nga you see all these people na parang lovey-dovey, whatever, sana may ganun din ako. But you once you get into a relationship, you realize na that freedom won't be the same. Kasi nga, may responsibilidad ka na for another person, and that is such a huge responsibility that it should not be taken advantage of or taken for granted. I'm also happy for myself kasi I went through this. Kaya nga tayo nagkakilala dahil sa kanta na ginawa ko about my time going through this. Yeah. So, it's Please listen to his song, Kiti Kiti. Ay, Nanggagalaite. Nanggagalaite. On Spotify. Out now. Listen to Nanggagalaite on Spotify and Apple Music. Out now. Out 3 years now. Update, wala. Wala. Kasi nangulimbat yung producer. Verdict natin. Meron pa verdict. May verdict tayo kay Jake. Okay. Verdict. Acquitted. Self-love comes first. Yan. Tama. Diba? Independence from, responsibility or from a relationship doesn't necessarily mean nakawawa ka. It's actually a good thing kasi yun nga, like I said, it's realizing na you need to put yourself first. You need to make yourself the best that you can be before anything else. Kasi, yun nga, sinasabi nga nila sa Bible, di ba? Remove the plank from your own eye before you judge, before you remove the plank from others. So, sino nagsabi niyan? Si Senator Alan Cayetano. sa Bible. We are under attack. But yes. Pero kasi nga importante na nakikilala mo muna yung sarili mo. Ano yung sinasabi mo dati? Yung sinabi na si Mix dati na paano ka magbibigay sa isang significant other kung hindi mo naman naiintindihan kung ano yung kaya mo ibigay or kung sino ka. Which is, I'm speaking from my personal experience and ilang beses na nabanggit na dito sa Crumb Society where I am a giver talaga. Talagang that's my personality. Napaka-generous kong tao. And na-realize ko nga na kung paano ko magbigay is actually very self-destructive. I've realized it through therapy and, from friends na the reason why I give so much is because I don't give enough to myself. Yeah. I give because I want the acknowledgement from other people, which from the birthday episode na ginawa ni Stephen na yun nga we should not be listening to other people's opinions anymore, especially now that I'm 30. So to anybody who is going through this, whether you're 30 or younger or older, if you are finally going through your first taste of independence, enjoy it. Kasi talaga ang laking growth mo as a person if you get to the end of this journey. Tago sa puso yun.
Maski ako parang, Expert. I can't believe I'm saying this. Pero I'm Palakpakan. glad I'm single. Palakpakan. At 3 buhay na naman ang nabago ng ating programa sa tulong ng ating eksperto. Totoo. May ganun talaga eh. Kailangan ka ganun. Expertong totoo. Anyway, that's it for our episode today. Make sure to subscribe and follow to our YouTube channel, Crumb Society, for more fun conversations. I'm Stephen. Make sure you're also following us on Spotify and Apple Podcasts. And don't forget to give us a thumbs up there as well. I'm Miguel, and this is Studio Crumb, and we'll see you again next time. Bye-bye. Bye! For everybody who's no longer tied down by stuff that Freedom! Grabe. Independence Freedom! Day! Studio Crumb.